At so what's up mga par, at muli magandang umaga sa inyo, no? At yun muli mga par, Sunday vlog tayo mga par. Time check mga par, it's 7 AM mga par, no? Sunday 29, no? Last Sunday of June mga par, no? At yung mga par, almusal muna tayo at mag-asikaw sa BS, no? At tara mga par, samahan nyo muli at magsimba tayo, no? At sila mga par, let's move out. Yep. Surprise! At yung mga par, at nakabis na nga kami ng mga par na pupunta namin sa simbahan, no? At pag ganito guys, nandun na kami sa simbahan mga par. Yep. Hindi na kami sa simbahan at hindi si father. Ay baka father. Nagano si father, nagre-review mga par, no? At yung mga par, itong ganap sa simbahan, no? At yung mga par, mamaya na lang mga par, no? Mas kaso muna kami dito, no? Ipinagkaloob mo ang pagalang-galang at banal na kagalakan ng araw na ito ng nakailang kapistahan ni San Pedro at San Pablo. Pinagbigyan mong masunod ng iyong sambayanan sa lahat ng larangan ang ipinamana ng mga pinagbuhatan ng simula ng reliyon sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo tayong lahat. Magandang umaga po mga kapatid sa ating Panginoon. Magandang umaga naman po, Father Marcial. Ito pong araw na ito ng linggo na kapistahan natin sa pagulita ng kadakilaang dalawang apostol na pinagkalooban ng Diyos ng napakataas na tungkulin noong kapanahunan po ng ating Panginoon sa Kristo. Ang dalawa po ito, ang mga pangalang ito ay napakaraming mga simbahan sa buong Pilipinas na sa kanilang pangalan isinunod ang pangalan po ng mga churches sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Katulad po ng mga seminaryo sa kanila po ipinapangalan San Pablo at San Pedro Apostol. Ang dalawa po ito ay dati bilang ordinaryong tao ay nagkakamali din. May mga kasalanan din po. Noong una-una, nung hindi pa sila tinatawag ng mga apostol. At kahit po noong nasa katungkulan na rin, una-una si Pedro, alagan na po siya, ano po ba ang pagkakamali na nagawa nito ni San Pedro? 3 beses po na itinatuwa ang ating Panginoon sa Kristo. Noong nagsimulang hulihin na mga Hudyo ni Hari Herodes, na mga sundalo ni Hari Herodes, ang ating Panginoon sa Kristo, natakot ang mga kasamahan ni Panginoon sa Kristo, mga alaga, at yung iba po ay umalis. Subalit, ang ating si San Pedro ay lihim na sumusunod. At nung sumunod po si San Pedro hanggang po sa palasyo ni Hari Herodes, lihim lang siya at tatagaw-tagaw sa hulihan. Subalit nakilala po siya noong mga tao roon sa palasyo. Oh, di ba't ikaw ang isang kasamahan ng tao ito? Dahil noon namin, pwede po, hindi ko kilala yan. Sabi siya sa Pedro. Nakalipas po ang 10 minutes, bilang naman siya ng ibang tao, oh, parang nakilala ka. Isa ka sa halagang ng tao ka, dahil noon namin. Hindi po talaga po nakilala. Oh, yung pangalan ko po, 30 minutes na naman, pinagmamasdan niya ang ating Panginoon. Bagamat malaki po ang awa niya sa kanya tulong sa ating Panginoon.
at pinuli, inapos na, nadala nila sa litisan, binamasdan po ni San Pedro ang mangyayari. Yung huli pong nagbati sa ating Panginoon Kristo ay isang babae na. Talagang kilala ka po namin. Ikaw po ang isang talaga. Doon na po nalumpapa si San Pedro. Maniwala po kayo, kung hindi ko lang kilala yan, hindi ko lang kilala. At bago po noong tatlong bisis na itakuha ni San Pedro at Panginoon Kristo, sinabihan na siya ng ating Panginoon. Pedro, sabi mo, susunod ka sa akin kahit saan ako pupunta. Sabihin ko sa iyo, bago mag-ilahok ang manok sa madaling araw, tatlong bisis mo akong tatakuha. Noong pangatlong makina sa kay San Pedro ng babae mo, pati sa kanya nakilala siya, tumilaok na ang manok. Kung huli, pagnanais ni San Pablo na hulihin ang mga tapat-naman ng palataya, ginawan po siya ng himala sa daang patungong Damasco na siya po ay inulak sa makita ng ating liwanag. Nasilaw po siya at inulak siya. At katapos na makapag-direct na rin po siya doon sa Damasco at nakituloy siya doon, pinapunta naman ng banal na Espiritu ng Diyos ang isang mananampalataya doon sa pamagitan ng isang pangalang Ananias. Doon ang taong ito, malapit mo yun sa lugar na yun, at nananalangin siya. At ipanalangin mo siya, gagawin ko siyang sisilbihan ng aking salita upang ipakilala ang aking pangalan sa gitna ng mga hintil at sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Pinutahan nila na niya si Saul. Saul pa pangalan nila eh. Yung pakalipas na siya, patuhin ng Diyos at nagsisi siya, pinalangin ni Ananias, nanaragdag yung mga nakakatabi sa kanyang mga mata, at sabi sa kanya ni Ananias, tumindig ka, kapatid na Saulo, at pinapunta ko rito ng ating Panginoon upang bigyan ka ng tungkulin na gawin kang apostol ng ating Panginoon sa Kristo. At sabi ng Panginoon, nakasan mo ang iyong loob, ipapaalam ko sa iyo ang mga bagay na dapat mong isin at ipakilala mo ang aking pangalan sa gitna ng mga hintil. Kaya po itong dalawang ito ay napakasikat noong mga hindi pa sila tinatawag at mag-uusig at yung baguhin na ay binigyan ng malaking tungkulin. Iiwasan mo, tatali kung mapapansin mo, bumugulo-gulo. Ang kausap ko ito, para ang kulit. Pero natural ka, napapansin ko yan sa ating mga ordinaryo natin yung mga kapatid. Bagamat ganon, bigyan natin ang huwaran ng ating Panginoon Kristo na itong dalawang taong ito na ginawa niyang kakila ay may kahinaan din. Subalit, hindi po tinitingnan ng ating Panginoon Diyos ang nais niyang gawin ng lingkod, umipili siya sa pamamagitan ng mga taong mahihina upang bigyan niya ng katakalan upang yun din ang maging huwaran ng mga karamihan nating kapatid na pupunan ng lakas upang tayo'y maging diretso rin sa pananampalataya sa Diyos. Nang walang hanggang, Amen. pagkalbo ba naman kayo ng Diyos ng kulirang kamunuan na makakakit sa kapatao sa pagpapalapit kay Kristo sa pamagitan ng aral ng pananampalataya na sinikap ito ni San Pablo na kapiling niya magpasama hanggang. Amen. Ang mga susi ng langit na nasa pag-iingat ni San Pedro at ang salita ng Diyos na ipinahayag ni San Pablo, ang kanyang katapatan hanggang kamatayan at ang kanyang pagdalangin para sa inyong kapakanan ay paghatid mo sa inyo sa pinunta ni San Pedro, pakundangan sa kanyang pagkapangusapro at pagtanggap ni San Pablo sa kuruna ng buhay, pakundangan sa kanyang pagtitiil. Mapuputan iyon ang buhay na walang hanggan. Amen. At naway pagpalain kayong lahat ng kapangyarihan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos ng ating banal na pagdiriwang, hubayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng ating Panginoon sa Kristo. Amen. Salamat sa Diyos. Amen.
At ayun mga kapar, tapos na ang ating banal na misa no, doon mga kapar no. At ngayon ko nga lang na-edit ngayong Thursday mga kapar no. At ito na, ina-outro ko na din mga kapar no. At yun lang mga kapar, sana nakakinig kayo ng homilya ng mga kapar no. Sama daw baby Nana. Sleep na daw siya. At yung mga kapar no, at sana nakatuto o nakapakinig na simba kayo mga kapar no. Nakasimba kayo at yun lang mga kapar. Session na ulit yung upload ko no. At yun lang mga kapar. Peace out and yup.